Asong gubat ay hulihin, maninira ng ubasan, baka pumasok sa ating namumulaklak na ubasan. May mga bagay na hindi agad nasisira. Unti-unti itong nangyayari. Isang araw, hindi na kayo gaanong nagkakausap. Dumating ang panahong mas marami na ang katahimikan kaysa sa tawanan. Hanggang sa mapansin mo na lang na may nagbago na pala. Hindi dahil sa isang malaking pangyayari, kundi dahil sa maliliit na bagay na unti-unting napabayaan. Sa Song of Solomon, chapter 2, verse 15. Binanggit ang maliliit na asong gubat na maaaring sumira sa isang namumulaklak na ubasan. Sa larawan ng aklat na ito, ang ubasan ay mahalaga at dapat ingatan. Ang babala ay hindi tungkol sa isang malaking panganib, kundi sa mga bagay na tila maliit lamang. Ngunit kapag pinabayaan, unti-unti nitong sinisira ang isang bagay na maganda at mahalaga. May mga ubasan ding ipinagkakatiwala ang Diyos sa ating buhay. Hindi ito nabubuo sa isang iglap, kaya hindi rin ito dapat pabayaang unti-unting masira. Minsan, ang pag-aalaga ay hindi nasusukat sa malalaking hakbang, kundi sa maliliit na pasyang paulit-ulit nating pinipiling gawin. Ang pagpapatawad, ang pakikinig, ang pagbibigay ng oras, ang pananalangin, at ang patuloy na paglapit sa Panginoon. Marahil, ang paanyaya ng Diyos sa atin ngayon ay hindi muna gumawa ng isang malaking pagbabago. Baka nagsisimula ito sa pagharap sa isang maliit na bagay na matagal na nating ipinagpapaliban. Sapagkat ang mga biyayang ipinagkakatiwala ng Diyos ay hindi lamang tinatanggap, maingat din itong inaalagaan. Panginoon, bigyan mo ako ng pusong marunong mag-ingat sa mga biyayang ipinagkaloob mo. Turuan mo akong maging tapat sa maliliit na bagay, upang maingatan ko ang mga ipinagkakatiwala mo sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.